Amen. Amazing morning, everyone. Monica yan. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po at nakarating po tayo sa ating pananambahan sa araw na ito. Kung handa na po tayo po ay magsitayo. Yan. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po kayo sa Psalm 100, verse 1 to 2. Sabi po dito, Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. So, awitan po natin ang ating Panginoon ng mula sa ating mga puso na meron tayong kaligayahan. Amen? Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa araw na ito na naranasan namin ang iyong presence, Panginoon. Tunay nga, Lord God, sa aming buhay, sa araw-araw, Lord God, tunay na Ikaw ay aming kasama, Panginoon. Salamat, Lord God, na hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan, Panginoon, sa lahat ng aming pinagdaraanan, Lord God. We thank you, Panginoon, dahil dito ang bawat isa, Lord God, inilaan ang kanilang mga oras para bigyan ka ng kapurihan, nakapasalamatan, Panginoon. Itaas ang iyong ngalan, Lord God, dahil alam po namin ikaw ay makapangyarihan, Panginoon, at karapat-dapat na purihin, Panginoon. We pray, Lord God, sa araw na ito, pangunahan mo kami, Lord God, sa aming pag-aawitan, Lord God, ma-feel namin yung presence mo, Panginoon. Ang iyong banal na espiritu ay ibuhos mo sa araw na ito, Panginoon, na maranasan ng bawat isa ang kapahingahan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, God. We pray, Lord God, na samahan mo, ganun din ang mga scripture reading, Panginoon, ang offertory, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, sa magbabahagi ng iyong salita, Lord God. Samahan mo siya, Lord God, at nawa nga ikaw ang mahiyag sa kanilang mga buhay, Panginoon. Sa mga salita mo, Panginoon, na aming papapakinggan, Lord God, nawa ay magsilbing kalakasan ng bawat isa, Lord God. Nawa magsilbing itong patnubay sa aming, Panginoon, sa pagtakbo sa mundong ito, Panginoon, na alam namin ikaw ang aming kasakasama, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. We pray, Lord God, sa mga dadaring pa, Panginoon. We pray na ikaw ang mag-ingat sa kanila at gabayan mo sila, Panginoon. Nawa nga lahat ng gawain ng dyablo ay hindi makakahadlang sa kanila, Lord God, sa kanilang pagdalo sa iyong simbahan, Panginoon. Ganun din sa aming mga gagawin ngayon, Panginoon, na hindi makakagawa ang dyablo sa araw na ito dahil ikaw ang makapangyarihang Diyos na siyang naghahari sa bawat isa. We pray pa, Panginoon, na hanggang sa aming pagtatapos, Lord God, ay kasakasama ka namin, Panginoon. Lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo na may papurit, pasasalamat sa tanging pangalan mo. In Jesus' name, Amen. Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen? Sumigaw nga tayo ng Hallelujah! Hallelujah! Sabi po sa salita ng Panginoon sa Mark chapter 9, verse 23, and Jesus said to him, If you can, all things are possible for one who believes. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. If we have faith to Jesus, we can move the mountain. Amen. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. I'm giving everything. I give my life for this. This is what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Ready to see this living in me. Daddy, daddy, sing the rain. Faith, I can move the mountain. I can do things you can. I'm giving everything. I give my life for this. This is what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He
living in me. That is in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. You stand and see faith. I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. You stand and see. Hallelujah. Get in the heat. Amen. Greater is He that's living in me. That is in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. You stand and see faith. I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. You stand and see faith. Amen. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Every tribe, Lord God, every nation, every people, Lord God, will see your glory. Hallelujah. Patuloy kaming aawit sa iyo, Panginoon. Yes, Jesus. Every child will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all the treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, all the treasures turn to ashes in the light of you. Jesus. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, your matchless, endless love and restraint. This is our God. Every tribe sing, ayo, ayo, where you are. Ayo, ayo, where you are. Yes, Jesus. Ayo, ayo, where you are. Ayo, ayo, where you are. There is no one like a God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad,
unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, this is our God. Praise and glory, only unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God. We try to say, oh, where you are. Jesus, we continue to worship your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Tunay na mapagharian mo ang aming mga buhay, Panginoon. Yes, Jesus. Hallelujah. You reign over all the earth, we're singing. You reign, justice and peace you bring in, and you reign, Holy One, you reign. Once again, you reign, and you reign over all the earth, we're singing, and you reign, justice and peace you bring in, and you reign, Holy One, you reign.
Ating buksan na ating mga Biblia sa 1 chapter 15, verse 13. John 15:13. Ha? Wag na. 13. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man para sa kanyang mga kaibigan ay iaalay ang kanyang buhay para sa kanila. Pagpalain nagbabasa ng salita ng Panginoon. Thank you, Jong, sa pagbasa ng ating scripture. Okay. Good morning, everyone. This morning, samahan niyo po akong maupo dahil hindi po ako ang speaker ngayon. So, ang ating pong speaker ay mula pa sa malayong lugar, sa isla ng Talim. At gagalak po tayo na makasama po natin siya muli. Matagal-tagal na rin natin siyang hindi nakakasama. At salamat sa Panginoon dahil umuo siya sa aking tawag dito. Pag sabi niya kasi pupunta na siya dito ngayon, naisip ko naman, total lang, dito ka rin nalang naman, ikaw na mag-preach muna ngayon. Yan. So, kaya, so makarinig naman tayo ng ibang putahe. No? So, fresh na fresh from Isla. No? So, tawagan na po natin si Pastor Jiang Sing, ang maghahatid po ng mensahe mula sa salita ng Diyos. No? Hello. Yun, no? Muli, maraming salamat, no, Pastor Rafi. So, bago po tayo magsimula, tayo po munang manalangin, no? Okay, let's pray. Panginoon, patuloy po naming pinupuri, sinasamba sa araw na ito. Lord, tunay nga po na ikaw ay karapat-dapat na itaas sa aming buhay, Panginoon. Lord, so maging din pong ito, Panginoon, kami nga po ay nagpapakumbaba, humingi po ng tawad at nagpapalinis sa inyo sa araw na ito upang maging karapat-dapat na kami ay humarap sa iyong dakilang harapan, Panginoon. Kaya Lord, patuloy po na kami nagpapasalamat sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya at sa iyong kapatawaran na aming nararanasan sa araw-araw, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, kami nga po inyong samahan, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang maglukob sa lugar na ito, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga pangunawa, buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga spiritual na tenga upang mas maintindihan namin ang mensahe sa oras na ito, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa umagang ito bilang isang lingkod, Panginoon, na maghahayag ng salita sa araw na ito, Panginoon. Ay maraming salamat dahil kayo po ang siyang dapat maitaas at madakila sa araw na ito, Panginoon. Kaya Lord, muli, maraming salamat. Ito pa yung panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Ayan, so muli, no, good morning sa bawat isa. So ayun nga, tulad nga po ng sinabi ni Pastor Rafi, ay matagal-tagal din po, no, na hindi po ako nakasama, no, sa Panambahan, no, dahil nga po ako po ay padala, no, sa Talim. Actually po, no, pag pupunta po ako dito, hindi naman talaga ako nagpapaalam kay pastor. Diba? Hindi talaga nagpapaalam, nagwat lang siya, oh, nandito ka pala. Dapat sinabi mo para ikaw mag-preach. Ganun lagi siya, pag nag-ano siya. Pag napapadala ako rito. Kaya nga, netong Sunday, no, meron po kaming OLT level 3, no, sa Cells Alive. Dahil nga po sa lumubog na bangka, no, ay nagbago po ang schedule ng mga biyahe. No, kasi dati, meron pong panghapon ang biyahe na amin para kahit pag Sunday, after service, nakakasakay pa ako. Ngayon, dahil wala na, dahil nga po sa insidente na nangyari, ay kailangan, kung nandito ako ng Sunday, kailangan Sabado pa lang. Nakaalis na ako doon. So, kaya nga,
nagsabi ako kay pastor kasi gusto ko rin po talaga mag-preach dito. No? Talagang namimiss ko po, no, ang NCAP. No, namimiss ko ang NCAP. So, kaya nung pagsabi ko kay pastor noon, pastor, punta po ako dyan, no? Pero di ko nagsabing, pastor, pwede ako mag-preach di gano'n, no? Basta sinabi ko lang, tapos nag-pray ako, sana sabihin ni pastor ako mag-preach, no? Tapos pagtingin ko, hindi pa siya nag-reply. Nag-like lang. Ay, wala. Di ako sasabihan na ito. Ni-like lang ni pastor, no? Pero ayun nga, ay maya nagbigla na siyang nag-chat, no? Kaya sabi ko, sige po, pastor, opo. No? Umuo agad ako kasi baka magbago yung ni pastor magbago yung isip. No? Pero ayun nga, ganun pa man, ako po ay nagkapasalamat sa Panginoon, no? Sa pribilehiyo, no? Na muli, no? Ay makahayag ng salita ng Diyos, no? At ito nga po, no? Yung tema na ibinigay sa akin ni pastor na ay nasa daw po kayo, no? Friendship series, no? At talagang napakabuti ng Panginoon dahil itong verse na to, no? Itong tekstong ito ay isa po sa mga paborito ko, no? Na teksto. So, kaya nga po, no? Sabi diyan sa English, no? Mayroon ba tayong pindutan? Pero nga po ng ating Yan, no? Sabi diyan, kinuha ko po siya sa NIV. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friend. Diyan sa Tagalog, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay alay ang kanyang buhay para sa kanila. No, nakalimutan ko paano gamitin to, pero sa akin galing to eh. Paano ba ito gamitin? Kanan. Ayan, no? So, meron po tayong tatlong L, no? 3L, to show greatest love for a friend. No? Tignan natin, no? Kung ano yung tatlong L, no? Na makikita natin kung paano natin mapapakita ang ating pagmamahal para sa ating kaibigan. Siyempre, una dyan, no? Is yung love. No? Love. At ang kinuha ko pong text niyan is yung nasa John 13:15. Sabi niya diyan, ito yung senaryo na inuhugasan niya yung paa, no, ng mga kanyang disipulo. At ang sabi niya dito, binibigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. No? So, ang Panginoong Jesus po, ang ating Panginoon, ay naparito siya, no? Upang turuan tayo kung paano magmahal. No? Ipa-experience kung paano magmahal. Kasi nga, no, sabi nga po sa Roma 3, no? Ang tao po ay sadyang makasalanan, no? Hindi nila inahanap ang Diyos at makasarili. At ito po yung aking naisip, no? Ito po yung aking naisip. Alam naman po natin na sa umpisa pa lang po ng Mateo ay meron pong senaryo doon, no? Na ang 2 years old pababa ay pinapapatay. Diba? Pinapapatay ni Herodes. What if kung ang ating Panginoong Jesus ay namatay nung panahon na yon? No? Meron kayang kaligtasan? Meron kayang mabuting balita na mahayag sa panahon natin ngayon? No? Meron kaya? No? Para sa akin, meron. Bakit? Kasi nga, sabi din po sa Mateo 1, no? Ipapanganak ang isang batang sanggol na siyang magliligtas sa kanyang bayan. So, ibig sabihin, kapag po si Jesus ay namatay, ay may kaligtasan. May kaligtasan. Kaso nga lang, kung siya ay namatay nung bata pa lang, kung siya ay namatay ng 2 years old pa lang, anong halimbawa ang pwede nating matularan sa ating Panginoon? Diba? Tandaan natin, no? Ang Panginoong Hesus ay hindi lang siya basta gumawa ng mga himala, hindi lang basta siya nagpagaling, hindi lang siya basta
nagpakita ng mga kamanghamangang bagay para lang matawag na siya ay Diyos. Kung hindi, nandito siya upang ipakita sa mga tao yung pagmamahal ng Diyos. Diba? Para may padama sa mga tao yung pagmamahal na yun. At ginamit niya po ang 12 disciples. No? Nagkaroon siya ng 12 disciples para sila ang magpatuloy. Kasi alam ng Panginoong Hesus na siya ay mamamatay. No? Na siya ay magiging sacrifice para sa atin. Kaya pag namatay po siya, sino po ang magtutuloy na kanyang mga itinuro? No? Kaya nga, sa loob po ng 3 taon na sila ay nakasama sila ng Panginoong Hesus, no? Kasama ng Panginoong Hesus ang 12 disciples, ito po yung training na ginagawa ng Panginoon sa kanila. No? Para pagdating ng araw na ang Panginoong Hesus ay talagang babalik na sa kaharian, babalik na sa langit, ay confident siya na may magtuturo. May mga halimbawang may tuturo ang kanyang mga disipulo. Diba? So sa atin po, ilang taon ba nating nakasama ang Panginoon? Mas matagal kaysa sa 12 disciples. Diba? Ang 12 disciples, 3 years lang. Pero sa atin, simula po natin tinanggap natin ang Panginoong Hesus hanggang ngayon. No? Kasama natin ang Panginoong Hesus. Ang tanong, diba? Natuto ba tayo o naipakita ba natin sa ating mga kaibigan yung halimbawa kung paano magmahal si Kristo? O baka naman, magot yung kaibigan mo, ay Christian ka pala, born again ka pala. Diba? So dapat po napapakita natin yung halimbawa. Diba? Dapat napapakita natin sa mga taong nakasalamuhan natin na kung paano magbigay or paano magmahal ang taong merong pananampalataya, ang taong merong Kristo. Diba? Kasi nga, ang ating Panginoong Hesus, no, ang nagturo sa atin, ang nagbigay ng halimbawa. Ako po, personally, no, kung di po ako naging born again, ewan ko lang kung nasan ako. No, ito lagi ko sinasabi sa mga member ko sa Talim, kung di ako naging born again, possible, kasama ko sa tokhang ni Duterte. Sure yan. Kasi yung kinalakihan kong lugar, talagang matindi. Kung sa matindi lang. No, yung lugar po na kinalakihan ko ay binansagang anak ng Quiapo. Bakit anak ng Quiapo? Siya po yung kasi yung panahon na yon ay yung Quiapo, no? Ay ng Tondo, anak ng Tondo. No, kasi nung panahon na yun, magulo ang Tondo. Tapos yung lugar na kinalakihan ko, ganun din siya, parang din siya Tondo. Kaya binansagan silang, yung lugar na kinalakihan ko is anak ng Tondo. Magulo talaga. No? Yung dadaan ka lang dyan, pag may nakita kang patay, normal na lang sa'yo. Diba may makita kang ulo, okay, normal na lang sa'yo. Ganun yung lugar, no, na kinalakihan ko. No, kaya nga, no, ito yung sinasabi ng Panginoon. Yung pagmamahal na na-experience natin, yung pagmamahal na nalaman natin mula sa Biblia, dapat po, no, ay ipakita natin sa ating mga kaibigan. Tayo yung magbigay halimbawa ng magandang halimbawa. Hindi yung ikaw yung born again pero ikaw pa yung pinakapasaway, no? Ikaw pa yung nangunguna sa mga kaguluhan, no? Ito yung isa sa teksto din na kinuha ko na support, no? At ito po yung ginagamit lagi, no, sa Love Day, no? Kasi ito yung isa sa pinakamagandang definition kung ano nga ba talaga ang pag-ibig or yung love. No, paano ba natin mapapakita yung halimbawa ng pag-ibig ng Diyos? No, sabi dito, sa 1 Corinthians 13, 4-7, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. No, ayun po
yung pag-ibig ng Diyos. Ayun po yung sinasabi ni Lord, no? Na dapat nating pakitang halimbawa. Actually, medyo binago ko yan ng konti. No, para mas maunawaan natin, no, yung meaning ng sinasabi dito. Actually, kung makita tayo dyan, tao. No, yung pag-ibig, ginawa kong tao. Kasi nga, sabi ko nga, ang tao, sa una pa lang, no, wala siyang pag-ibig. No, wala talaga siyang pag-ibig. Kaya lang po tayo nagkaroon ng pag-ibig, o kaya lang tayo nagkaroon ng pagmamahal dahil sa umpisa pa lang minahal tayo ng Diyos. At dahil doon, no, natuto tayong magmahal. At ganito po tayo, no? Kung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, kung tayo ay walang pagmamahal ng Panginoon, ganito po ang tao. No? Sabi dito, ang tao ay hindi matyaga at hindi maganda ang loob. Hindi magandang loob. Mainggitin, mayabang, mapagmataas, magaspang ugali, makasarili, magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa kasinungalingan. Ang tao ay hindi matiisin, hindi mapagtiwala, walang pag-asa at hindi nagtsatsaga hanggang wakas. Ganyan po tayo. No, ganyan po yung ugali natin kung wala sa atin si Kristo. No? Pero dahil nga sinabi rin po sa Biblia, no, ang Diyos ay pag-ibig, no, at dahil tayo po ay nasiran ng pag-ibig ng Panginoon, natuto tayo kung paano magmahal. Diba? Kaya nga sabi diyan, no, kung ulitin natin yan, Diyos, ito na. Pero sa tunay na teksto, pag-ibig po yan. No, kung babasahin natin sa 1 Corinthians, pag-ibig yan. Pero dahil nga sabi ko kanina, no, ang Panginoong Diyos, siya yung nagbigay sa atin ng alimbawa kung paano magmahal. Diba? Kaya nilagay ko dyan, Diyos. Diba? So sabi dyan, ang Diyos ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, hindi magaspang ugali, hindi makasarili, hindi magalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi nito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang Diyos ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. No? At kung ayan po ang pag-ibig na tinuro sa atin ng Diyos, dapat po daw tayo ay ito rin po ang ating ibigay na halimbawa sa ating mga kaibigan. Diba? Ang hirap naman nun, baka sa loob ng kaibigan mo, ikaw yung kilalang pinakamudi. Diba? Baka sa mga kaibigan mo, ikaw yung kilalang mainit ng ulo. No? So, hindi po natin na ipapakita yung pagmahal na itinuro sa atin ng Diyos. No? Mahirap po maging mabait, no? Lalo na kung yung kasama mo is pasaway talaga, no? Pero, no, sa panahon po natin, no, ay tayo po ay minahal ng Panginoon. Ibig sabihin, nabubuhay tayo sa panahon ng love and grace. No, wala tayo sa panahon ng Old Testament na basta nagkasala ka, patay ka. Diba? Nasa panahon na tayo ng love and grace. So, dapat ayun po yung maipakita natin. Diba? So, balik tayo dun sa tanong ko kanina. Kung namatay po ang Panginoong Sus, no, nang siya po ay 2 taon pa lamang, ano ang pwedeng mangyari? No, ano kaya yung pwedeng mangyari? No? Possible, ang naiisip ko po, is babalik lang tayo sa dating way ng Old Testament. Nagagamit siya ng propeta, no? Gagamit siya ng mga ibang tao, gagamit siya ng anghel para ipahayag ang salita ng Diyos, no? Pero dahil nga po, na-realize po ng Panginoong Hesus, no, yung ng Panginoong Diyos, no, na yung kanyang mga sinusugo, hindi naman pinaniniwalaan ng mga tao. Diba? Kung babasahin niyo po ang Old Testament, hindi po siya happy ending. No, hindi siya happy ending. Bakit? Kasi natapos ang Old Testament, no, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, tumahimik ang Diyos at wala na siyang pakialam sa mga tao. No?
Kahit gumamit siya ng anghel, gumamit siya ng mga propeta, gumamit siya ng mga hari, gumamit siya ng mga hukom, hindi nakinig ang mga tao. Kaya sa Old Testament, pangit po ang naging ending, di naging maganda. Kaya naisip ng Panginoon, sige, subukan kong isugo ang aking anak. Baka sakali, kapag ang anak ko ang sinugo ko, makinig sila, babago sila. No? Kaya ipinadala ng Panginoong, ng Diyos, ang kanyang anak. At dahil doon, no, ito po yung nagbibigay ng alimbawa sa atin kung paano magmahal. Diba? Kasi ayun naman yung reason ng Panginoon kung bakit siya pumunta rito. Diba? Yung ipakita yung pagmahal ng Diyos sa tao. Then pangalawa is yung laying down. Na yung pag-alay ng ating buhay. Sa 1 John 3:16, sabi diyan, dito natin malalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. No? So isa pa rin to sa pagpapakita ng halimbawa ng Panginoon. Diba? Sabi dito, inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat ialay din natin ang ating buhay para sa ating mga kapatid. No? Pero meron tong sikreto kung paano natin magagawa, no, yung pag-alay ng ating buhay sa ating mga kapatid. Meron sikreto, no, kasi hindi madali. Naialay mo yung ating buhay para sa ating kapatid. Mahirap. Lord, paano ba yun? Diba? So, para po magawa natin, no? Para po magawa natin na maalay natin ang ating buhay sa ating kapatid, dapat ibalik din muna natin, no? Na maialay natin yung buhay natin sa Diyos. Kasi kung hindi natin maialay yung ating buhay sa Diyos, hindi po natin kayang ialay ang buhay natin para sa ating mga kapatid. Diba? So, isa pa rin po ito, no, sa nagkapakita ng example. No? Maraming po dito nagsasabi, no, na ito, kinakanta natin to madalas. No? Old song to ng Christian song, no, is yung Lord, I offer my life to you. No, lagi natin kinakanta to, Lord, I offer my life to you. Diba, kinakanta natin, tumataas pa tayo ng kamay. Diba? Pero, yung ating tithes, hindi natin maibigay. Diba? Yung ating oras, hindi natin maibigay sa Panginoon. Diba? Wala tayong oras magdasal. Wala tayong oras magbasa ng Biblia. Ngayon, paano maniniwala si Lord na kaya mong ialay yung kanyang buhay? Diba? Yung ultimong bagay na inuutos niya ay hindi natin magawa. Diba? So, dapat may pakita muna natin sa Diyos, no, na kaya talaga natin ibigay yung ating buhay sa Kanya. At pag nagawa natin yun, madali na po natin magagawa, no, na maialay natin yung ating buhay para sa ating mga kapatid. Diba? So, madali natin, no, dito kasi, ang gusto po ng Panginoon, no, ay paglingkuran po natin siya ng buong buo. No, paglingkuran natin siya, magbigay talaga tayo ng oras, maglaan tayo ng oras para sa Kanya. Diba? Yung talagang pag-aalay na may commitment. No, hindi yung parang trip-trip mo lang. Dapat talaga tuwing Sunday, no, nandito ka, no, pagdating sa tithes, dapat talagang nagagawa 10% or higit pa. Diba? Then pagdating ng mga gawain, dapat laging present. Hindi na late. No? Para makita ng Panginoon na, okay, kaya niyang ialay yung buhay niya sa akin. Kasi madaling magsabi, no? Pero mahirap gawin.
Hirap gawin, no? Pero ang Panginoong Hesus, pinakita niya kahit mahirap. Na talagang inalay niya yung kanyang buhay sa atin kahit mahirap, diba? Nung time ng siya ay nasa Garden of Gethsemane, no? Talagang nahirapan siya. Nahirapan siya, diba? At isa rin po sa mga meaning po ng pag-aalay, no, ng buhay, ayun nga, no, yung talagang tayo po ay mag-sacrifice, ipagkatiwala natin, no, yung ating buhay sa Diyos. Pagkatiwala natin. So, talagang dapat nandun yung ating pananampalataya. Hindi tayo magdududa. Sino may mga perde sa bangko? Magkakaalaman daw. Magkakaalaman, baka hold up ako ni pastor. No? So, siguro naman lahat tayo, yung iba dito ay may mga savings. No? Sa bank. Kung alam nyo po, yung bangkong yon ay hindi mapagkakatiwalaan, ilalagay nyo ba yung pera nyo doon? Siyempre hindi. Diba? Kaya nga nilagay nyo sa bangkong yon kasi nga alam nyo, no, na magiging safe ang inyong pera. No? So gawin din po, no, sa ating pananampalataya, gawin din po sa ating buhay. Diba? Kaya natin inaalay ang ating buhay sa Diyos kasi alam natin na maganda yung magiging epekto. Maganda yung magiging bunga. Diba? Hindi tayo magkitiwala sa isang bagay na kung alam natin na ito yung masisira. Diba? At alam naman po natin ang ating Panginoong Hesus, no, ay talagang subok na at maasahan. Kasi talagang naipakita niya, no? Hindi lang sa mga 12 disciples, kung hindi hanggang sa panahon natin ngayon, naipakita niya yung kanyang pagmamahal, no? Naipakita niya na kung paano talaga mabuhay. No, nagbigay talaga siya ng mga halimbawa para ating tularan, no? Kaya nga itong ating ginagawa, no, bilang isang mananampalataya is ito po ang training sa atin ng Panginoon. No? Ito yung training. Ni-train tayo, no, para malaman natin kung ano yung dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Diba? Then sumunod dyan, ang sabi ko dyan is Galatians 6:2, magtulungan tayo sa pagbuhat ng pasanin sa bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ang kautusan ni Kristo. Diba? So sabi diyan, magtulungan. No? Hindi diyan sinabing pagtulong-tulungan nyo ang inyong kapatid. No? Kasi nangyari sa mga Christian churches ngayon, sila nag-aaway. No? Sila galit-galit. Diba? So, nasaan doon? No? Yung sinasabi nating, Lord, iaalay ko yung buhay ko, pero galit ka naman sa kapwa mo. Diba? Hindi mo siyang matulungan. Diba? Imbis na tulungan mo, no, ikaw pa yung nag-down sa kanya. No? Ikaw pa yung naging dahilan o naging sanhi kung bakit siya nawala sa panambahan. Diba? So sabi ng Panginoon, magtulungan. Magtulungan. Love and grace, no? Dapat lagi nating napapakita sa ating kapwa yung love at grace. Kahit nagkasala yan, yes, nagkasala yan, pero still, ipakita pa rin yung love and grace. No? Ito gusto ko lang i-share, pero wala ito sa aking ginawa, no, na text. Sa 2 Timothy, no, ito yung pagkapakita, no, ng love and grace. At the same time, is para sa akin, no, ito yung method, no, ng Panginoon kung paano natin
matutulungan ang bawat isa. No, especially sa mga tao o sa mga kapatiran na nagkasala. No, hindi naman natin maiwasan magkasala. Hindi natin maiwasan. Kahit na sino, kahit ako po na pastor, nagkakasala ako. No? Pero ano bang gagawin natin kapag alam natin yung ating kapwa ay nagkasala? No? Sabi dito, 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan. No? Then sabi dito, sa pagsaway sa kamalian, rebuke, no? Sa pagsaway sa kamalian. So bilang isang mananampalataya, no, pag alam po natin ng ating kapwa o ating kapatid nagkasala, rebuke. Diba? Alam ko nagkaroon tayo dito ng dating verse, no? Nakalimutan ko kung saan verse to, no? Pero narinig ko to kay Pastor Vlad, no? Rebuke is better than secret love. The open rebuke is better than secret love. No? Kaya kung may nare-rebuke sa atin, 'di ba? Huwag tayong magdamdam. 'Di ba? Actually, nung nasayin po ako ni Pastor mag-preach, pinanood ko rin yung preach niya. Sabi ko, baka magkaparehas kami ni Pastor, baka sabihin, ginaya. Diba? So, matuwa tayo. No? Diba sabi niya yun, bilang isang kaibigan, no? Kapag siya ay nagalit sa'yo at hindi niya itinotolerate ang kamalian mo at nagkasabihan siya, ayun na tunay na kaibigan. Diba? Sinabi ni Pastor nung last Sunday. Which is totoo. Kasi yung mga kaibigan mo na hindi ka pinagkasabihan, ewan ko, hindi ko rin po matatawag na kaibigan yun. Kasi ang tunay na kaibigan, concern sa'yo. Na kapag mali ka, pagkasabihan ka. No? Pero, hindi po doon natatapos. No? Hindi po doon natatapos. Anong sabi doon? Pagsaway sa kamalian, din sumunod sa pagtuwid sa likong daan. No, kasi yung minsan nangyari, puro rebuking. No, tuwing nakikita, nire-rebuke. No, tuwing nakikita, nire-rebuke. No? So, dapat hindi po nagtatapos sa pag-rebuke. Dapat, after mo ma-rebuke, no? Kasi, lahat po tayo may sariling pag-iisip eh. Once na pinagalitan mo na yan, once na pinagsabihan mo na yan, no? Magkakaroon yan ng pagbubulay-bulay sa kanyang sarili at marirealize na, mali nga ako. Mali nga yung ginawa ko. Diba? So kaya nga pagkatapos mag-rebuke, ang sabi dyan, pagtuwid sa likong gawain. Turuan natin siya kung paano muling bumalik sa Panginoon or paano maitama yung kanyang pagkakamali. No? Ang nangyayari kasi, para tayo mga Pariseo, no? Rebuke lang tayo ng rebuke. No? Rebuke lang ng rebuke, pero hindi nakalimutan natin yung sumunod na gagawin. No? Yung pagtutuwid sa likong daan. Then after nun, sabi doon, is sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Application na. No? So, ayun po, no? Yung sinasabi dito sa Galatia 2, natulungan natin yung bawat isa. Kasi wala namang perfecto rito. Diba? Walang hindi nagkakamali. Lahat po tayo nagkakamali, kahit ako. Ito po, ngayon ko lang ito sasabihin, walang nakakaalam. No? Kasi pag nalaman ito ni Pastor Noel, baka mayayari ako. No. Sa isla po, matindi po talaga ang kanilang laban pagdating sa spiritual battle. Bakit? Nung unang araw ko pa lang po, no? O nung unang taon ko pa lang sa isla, no? Natutuwa ako kasi marami sila.
No? Pero pagdating sa Sunday, no? Kung sino yung nakikita mo sa simbahan, sila din nakikita mo sa bingguhan. Sila din nakikita mo sa tong-itan. No? Sila din nakikita mo sa videokehan na nagiinuman. No? One time, may pumunta doon na dating song lead sa church na yon. Dati siyang song lead. Bumisita doon. Ngayon, sabi sa akin ni Kuya Arvin, Pastor, ako yung laging song lead, baka pwedeng si brother naman muna. Sabi ko, sige, walang problema. Pag song leadin mo, practice kayo. So, practice sila, song lead, tapos kinabukasan, ayun nga, siya nag-song lead. Magaling. No, magaling. And then, pagkatapos po ng service, no, ang bahay ko dun sa church, sa likod. Pupunta ako sa likod. Pagpunta ko sa likod, sa gilid noon, may bahay. May bahay. Kaya paglabas mo doon, kita mo na. May birthday yan doon. Siyempre, pag may birthday yan, may inuman, tapos videoke. Aba, yung song lead. Nandun. Kumakanta, tapos tinawag pa ako, Pastor, shot! Alam mo, parang ako yung nasaktan. Sabi ko, Lord, sorry, bakit ko pinakanta to? Kakatapos na service yun, ha? Diba? So, ang nangyari, ayun nga, talagang alas lahat na yung mga nagsusugal doon, yung mga talagang pinagsabihan ko sila na hindi pwede yung ginagawa nyo. No, so dinamdam nila, ayun, naubos. Wala na ganong umaatin, yung matatanda na lang talaga. Ubos yung youth, no, ubos yung mga something, naubos talaga. Kasi nga ang ginawa ko, puro rebuke. No? Nakalimutan ko na dapat din para silang igabay, no? Sa kung ano ang dapat nilang gawin. No? Pero praise God, bumalik din naman sila. Bumalik din, no? Nakuha sa panalangin. No? At unti-unti, no? Ayun nga, unti-unti na nakikita ko na binabago nila yung kanilang buhay. Kasi mahirap yung battle doon. Mahirap, no? So, kaya nga, praise God, although hindi naman 100%, no? Pero nakikita ko yung iba talaga sa kanila ay talagang sinusubukan nilang alisin, no? Yung mga bisyo. Kasi hindi naman kasi ganun talaga kadali. Hindi naman ganun kadali, no? Kaya nga naalala ko yung kwento ni Pastor, diba? Habang nag-Bible study siya, payosi-yosi lang. Diba? So, depende kasi yun, no? So, kaya nga, dapat ganun, no? Nandun yung love and grace. Tulungan natin. Hindi yan instant na pag sinabi mo, gusto mo kailangan silang sumunod. Kasi gusto nila. Kaso nga lang, yung proseso kasi, hindi ganun kadali. Kasi nga ako, ganoon din naman ako dati. Mamaya, kwento ko. No? So, dito tayo sa number 3. No? Is yung life. No? Yung life. Yung buhay. No? Sabi dito si Pablo pa rin po nagsasabi dito, no? Sa Galatia 2, sabi dito, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin na nagandog ng kanyang sarili para sa akin. So ngayon po, yung ating buhay, no? Sabi dito, ay hindi na ako yung nabubuhay, kundi ang buhay na ni Kristo. No? Kaya nga dapat may pakita natin, no, sa ating mga kaibigan, no, na dapat ang makita nilang buhay ay buhay ni Kristo at hindi yung buhay natin. Kasi kung yung buhay natin, no, ay talagang, makikitaan po tayo ng mga bagay na hindi
kaaya-aya, no? Pero kung isa sa buhay po natin ang buhay ni Kristo at i-apply yung pananampalataya na meron tayo, no? Makikita po yan, no? Na ng bawat kaibigan natin. Malaman, no? Ano ba sikreto mo? Bakit ka nagbago? Ano ba sikreto mo, no? Kaya nga dapat i-apply natin, no? I-apply natin, no? Na tayo ay mamuhay na merong Kristo. Ipakita natin, no? Sa ating buhay, kasama natin ang Diyos. Hindi yung tuwing linggo ka lang mabait, no? Pero pagdating ng linggo, pagdating ng Lunes, nawala na. No? Kasi nga, ang pagiging mananampalataya ay, ano yan eh, lifestyle, dapat maging lifestyle natin. Araw-araw, no? Nakikitaan tayo ng pagiging, nakikita sa atin yung buhay ni Kristo. No? Nakikita sa atin yung buhay ni Kristo. So, kikwento ko lang, no, yung aking dating buhay. Di wala kung nakwento ko na kasi, kaya kwento ko lang ulit. No? Dati po, no, nung ako po ay wala sa Panginoon, no, at nasabi ko naman sa inyo before, no, yung aking kinalakihan ay binansagang anak ng tondo. Magulo po talaga, no, yung buhay. No, magulo. Yung ugali ko noon talagang kakaiba. No, kasi doon sa lugar namin, no, nung kami po ay kabataan pa, kami po yung mga ahead na, no, pagdating sa edad. Yung mga iba naming mga kalalong kabataan is medyo bata-bata sa amin, no. Kaya kami yung mga doon, kami yung mga sisiga-siga yung sa lugar namin. No, kami yung sisiga-siga. No, kami yung mga nambubuli, no. Tapos meron doon na yung sasakyan kasi kami, along the way kami ng kalsada, no. Yung mga jeep, yung mga taxi, binabato namin yun. No, binabato namin yun, no. Kaya nangyari, yung mga taxi, yung mga jeep, hindi humihinto doon. Kung hindi, bago dumaan sa amin, lampas sa amin. No? Ganun po, no? Tapos yung mga tindahan, no? Pag nakita namin walang tao, kukupit kami, no? Yung mga bigas, isasaboy namin. Ito yung di ko makalimutan, no? Na nangyari sa amin, no? Meron doon isang tindahan, malaki siya tindahan eh. No? Malaki siya tindahan na na sari-sari store. So, alis lahat may tinda. Alis lahat pwede mo mabili doon. Nangyari, yung buong pamilyang yon nagbakasyon. So, bali, 1 linggo silang wala. 1 linggo. Ang ginawa namin, binuksan namin yun. Kinain namin mga pagkain. No? Basta lahat ginawa namin. Tapos yung mga bigas, kinalat namin sa lahat ng kalsada. No? Kaya pag uwi nila, nag-gulat sila, bakit ang daming bigas nakakalat? No? Pag uwi nila, nalaman nila na sa kanila yung bigas. No? Kaya nagahit sa amin. No? Nagahit sa amin, pati nila ubos. No? So, anong ibig ko sabihin? No? Dati, nung ako po ay namubuhay ng ulang Kristo, ganun yung buhay ko. No? Hindi magandang halimbawa. No? Hindi nakikitaan ng kabutihan. No? Walang pagbabago. Pero dahil po, sa buhay ng Panginoong Hesus, no, na inialay sa akin, no, nakita ko kung ano yung buhay na dapat kong isabuhay. Diba? Ipinakita ng Panginoon na bilang mananampalataya, dapat ito ang inyong isabuhay. Ipakita nyo na kayo ay may pananampalataya. No? Ipakita natin na tayo ay mayroong Kristo. Ipakita natin na tayo ay iba sa kanila. Na dapat makitaan tayo ng pagkakaiba sa kanila. Ito po, tatapusin ko na po ito. No? So gusto ko lang ulit basahin ang ating teksto. Sabi dito, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ni numan para sa kanyang mga kaibigan ay ialay ang kanyang buhay para
sa kanila. No? Ito po yung aking pagkakaunawa, no, sa tekstong ito. No? Sabi dito, ialay yung buhay sa kaibigan. Tama? Ialay yung buhay sa kaibigan. At bilang Kristiyano na, ang ating buhay ay nakay Kristo na sa Diyos. No? At ay yung buhay na yon ang ating iaalay sa ating mga kaibigan upang sila ay maging mananampalataya din. No? Kasi hindi naman natin pwedeng gawin yung ginawa ni Kristo na mamatay siya. No? Para sa atin. Kasi nga, nagawa na yun ng Panginoon, so ang gagawin lang natin is aplikasyon. Diba? Yung sasabi dito, pag-alay ng buhay para sa kaibigan, at bilang isang mananampalataya ang ating buhay ay na kay Kristo. Kaya, ialay natin ang ating buhay sa ating mga kaibigan. Si Kristo po ang ating ialay sa kanila. Ibigay din natin sa kanila si Kristo na upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Diba? Kaya ito yung aking conclusion. No? Sabi dito, the greatest love can we give to a true friend is the greatest gift. Ayan po yung pinakamagandang ibigay natin. No? Ang greatest gift po dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. No? Sila po ang pwede nating ibigay sa ating mga kaibigan. No? Ang sabi ko nga dyan, ayan po yung buhay na nagbibigay ng buhay. Buhay na nagliligtas. Ayan po si Jesus Christ. Diba? Kasi siya lang po. No? Ang Panginoong Jesus lang po ang buhay na may kayang magligtas ng buhay. Siya lang po, no, ang may kakayanan na magbigay sa atin ng eternal life. Kaya dapat ito po yung ating ibigay sa ating mga kaibigan. Diba? I-share natin na huwag tayong mahiya. No? Para balang araw, pasasalamatan ka niya. No? Balang araw, pasasalamatan ka niya. Kasi ibinigay mo, no, sa kanya yung dakilang regalo. No? Ipinakilala mo si Kristo at siya ay nagkaroon ng kaligtasan. Diba? So, wag po natin ipagdamot ang buhay ng Panginoon. Wag natin ipagdamot yung ating pananampalataya. No? Wag natin ipagdamot yung nating natutunan sa Biblia. Kundi, ialay natin yan, ibigay natin yan, i-share natin. Kasi ang Panginoon, hindi po siya naging madamot. Binigay niya ang lahat, kaya ibigay din natin ang lahat para sa Panginoon. Yun po, sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan. Lord, tulungan niyo kami. Turuan niyo kami, Panginoon, na kami ay magbigay ng halimbawa, isang mabuting halimbawa sa aming mga kaibigan, Panginoon. Lord, turuan niyo kami na kami ay umibig. Turuan niyo kami na kami, Panginoon, ay mag-alay ng aming buhay, Panginoon. Ibigay namin ang aming buhay sa inyo at sa aming mga kaibigan, Panginoon. Lord, bigyan niyo kami ng lakas ng loob. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng talino. Bigyan niyo kami ng courage, Panginoon, na kung paano mo inaalay ang iyong buhay sa amin. Gawin din, Panginoon, may alay din namin sa kanila ang iyong buhay, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy po na kayo ang kumilos sa bawat isa. Patuloy po na kayo, Panginoon, na maghari at siyang aming maging sandigan sa lahat ng oras, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat. Ito pa yung palangin sa Panginoon Jesus. Amen and Amen. Good morning uli. Para po sa ating response song, Hymn of Response, we'll be singing the old hymn, What a Friend We Have in Jesus. No? But before that, saan yun? Alam niyo po ba na itong hymn na ito, bago naging What a Friend We Have in Jesus, ang title po nito ay Pray Without Ceasing. No? Ito po ay isang tula, no? Na naging dahil merong naglagay ng tono, nag-compose ng tono
naging hymn po ito. No? Pero before that, ito po isang tula na sinulat ni Joseph Scriven. No? Siya po yung sumulat itong hymn na ito. At itong si Joseph Scriven, ang kanya pong buhay ay masasabi nating puno ng pagdadalamhati. No? Yung pong kanyang fiancé, nakatakda na pong ikasal silang dalawa. Nung pong araw na, a day before the wedding, magmi-meet po sila. So papunta po along the way, papunta yung kanyang fiancé doon sa kanilang meeting place. Nakasakay po siya sa kabayo kasi noon wala pa namang mga grab, wala pang angkas. So sinasakyan po nila ay kabayo. So habang nakasakay po yung kanyang fiancé sa kabayo, ay biglang merong kinatakutan yung kabayo at ito po'y nagdadamba at nahulog siya sa creek. Pagbagsak niya sa creek, nabago ko yung kanyang ulo at nalunod. No? So dahil sa kanyang kalungkutan, sa kanyang pagdadalamhati, mula po sa kanyang sinilangan sa Dublin, Ireland, ay nag-relocate po siya. Nagpunta po siya ng Canada. At doon po niya ginugol yung kanyang buhay. Nag-ministry po siya doon. At yung kanyang pera ay ginugol niya sa ministry. No? At habang siya po nando sa Canada, nag-ministry, nakilala po siya again ng isang kanyang love of my life. No? Nakilala niya for the second time, nagkaroon siya ng love life. No? Pero talagang itong kanyang buhay, itong kanyang second girlfriend ay nagkasakit naman ng pneumonia at namatay din. Pagkasaklap ng kanyang buhay. So, nung pong time na nasa Canada siya, nagkasakit po kanyang mother, di siya makauwi dahil wala siyang pera, wala siyang pamasahe. So, ang ginawa niya, nagpadala na po siya ng letter at kasama po itong tula na kanyang ginawa, Pray Without Ceasing. So, yun po, dahil doon ay na-encourage yung kanyang mother. Then later on, meron pong isang attorney na naglagay ng akmang musika dito sa kanyang tula at pinamagan itong What a Friend We Have in Jesus. So dito po sa hymn na ito ay makikita natin na anuman yung ating sitwasyon, anuman yung ating pinagdadaanan, meron tayong isang kaibigan na maaring malapitan na makatutulong sa atin sa lahat ng pagkakataon. We have our we have our best friend for life, Jesus, who can be with us any time of the day, anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating pinagdadaanan, kasama natin, katulong natin, katuwang natin sa ating buhay. So tayo po'y tumayo. Let's sing in this hymn of response, What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is the trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful?
every weakness. Take it to the Lord in prayer. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Hello. Ay. Sayang. Sabi po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Pwede na po tayong magbigay ng ating offering and tithes. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give him love, give him faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So Okay? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkaing espiritual na pinagkaloob niyo sa amin kanina, O God, at nawa po ito'y magsilbing lakas po ng aming espiritual at mai-apply po namin to sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa tanghaling ito, Lord, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming ikapu at offering, O God. Gamitin niyo po ito sa lalong ikalalago ng inyong mga paglilingkod ng mga tao rito, Panginoon. Tulungan niyo po, Lord, na lumago po ang mga gawain sa Napico Christian Alliance Fellowship sa pamamagitan po ng mga ikapu na ito, O God. At ibalik niyo po ng siksik, liglig at umaapaw ang mga pagpapala na ito, Panginoon, sa mga taong nagbigay ng offering nila sa tanghaling ito, O God. At sa mga hindi pa po nagbigay, dalangin po namin, Lord, na i-bless niyo po sila, Lord, financially upang sa mga susunod na gawain, O God, sa mga susunod na worship service, O God, ay makapagbigay din po sila, Lord. Maipadama din po nila ang kanilang pagmamahal, O God, sa pamamagitan ng pagbibigay ng offering and tithes, O God. Lord, salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa inyo sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Ayan, muli magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po ay dadako tayo sa announcements and acknowledgements. So, before that, we would like to welcome each and everyone na kasama natin ngayon, especially si Shane, and welcome back din kay Jan. Ayan, pwede ba natin silang palakpakan? Yan, we're glad na kasama namin kayo, and we hope na kay Shane, this is not your first time and makasama ka pa namin muli. Ayan. For our acknowledgements, ina-acknowledge natin ang ating mga leaders na tumayo sa atin ngayong
And nag-lead sa atin ngayong worship service sa ating worship leader, si Vanessa Asas. Scripture reading, Jermaine Taton. Call to offering, Ate Jenny Taton. And our speaker, Pastor Jiang Sing. Yan. Salamat din sa ating praise and worship team na nanguna sa atin sa pag-aawitan. Song leader, we have Vanessa Asas. Backup, Jenny Rose Vasquez. And our musicians, electric guitarist, Joseph Taton. Bassist, Jermaine Taton. And our drummer, Jasper Taton. Ayan. So, for next Sunday po, ang ating mga leaders, sa ating worship leader, Ate Jenny Taton. Scripture reading, Micaela Obmerga. And our call to offering, Ate Leisure Galito. For our praise and worship, ang ating song leader po ay si Ate Jenny Taton. At ang ating musicians ay same pa rin po ang ating Taton Band. Okay, so for our church activities po, every Wednesday at 8 p.m. we have prayer meeting po. Dito yan sa church ginaganap. Next is our Youth Connect or Youth Small Group every Saturday at 5 p.m. for youth boys. And every Sunday after service naman for youth girls. Ayan sila. Next po is our Children Ministry Saturday School. Of course, it's every Saturdays at 3 p.m. Yan. Salamat sa kanilang teacher na walang sawang nagtuturo. Teacher Jenny Rose Vasquez. Ayan. And sa ating sponsor, Jen? Sino ang ating sponsor? Yan, siya rin daw ang nag-sponsor. Salamat, Jen. Siya na ang nagturo, siya ba ang nag-sponsor. So, for next Sunday, wala pa po ata tayong sponsor for merienda sa ating children ministry. So, if you want na mag-sponsor po, pwede niyong sabihan si Ate Helen or si Ate Jenny Rose. Yan. So, announcement po for our church ministry team or CMT, magkakaroon po tayo ng meeting this afternoon. So, after service, magpaiwan na lang po yung kasama po sa CMT. Sa mga kalalakihan naman po, meron tayong Alliance Men's Sports Fest na gaganapin sa September 17. So, sa Sunday po ba ito? Sa Sunday po, 1 p.m. to 7 p.m. So, ito ay gaganapin po sa Faith Christian School Covered Court. So, sa Vista Verde po ito. If interested po kayo, meron po ba itong registration fee? Meron. Nasa baba. Registration fee of 100 pesos. So, sa mga gusto pong magpapayat at mag-exercise at maglaro ng mga kalalakihan, pwede po tayo mag-join dito. Again, September 17, 1 p.m. to 7 p.m. Next is CMT Summit. Nagaganapin sa September 23, Saturday at 8 a.m. to 11 a.m. to be held at Christian Alliance Fellowship East or Cafe. Next is small groups. So, eto po yung mga small groups. Si Pastor daw po ito. Okay, yung ating small group ay on and off tayo, no? So, para sama-sama na po, sabay-sabay na, ang gagawin po natin, starting September 24, we'll be having our small group here right after the service. Kaya pipilitin po namin ng mga preacher na tapusin na mas maaga yung preaching para may time pa po tayo small group. Kasi meron pong video na I think 30 minutes yung video, and then after the video, we'll have discussion questions sa bawat group. So mag-groupings po tayo by groups. Yung mga designated small groups po ninyo, meron tayong mga discussion questions na tatalakayin after nung video. So, kasi pagbabalik pa, balik tayo mamayang hapon, wala nang bumabalik, no? O mag-meet tayo sa ganitong araw, walang pumupunta. Yun po yung mapait na katotohanan. Kaya habang nandito pa, hindi na po namin pauwiin. so, starting September 24, para po mai-push na natin itong ating small group. So, tayo na lang yata yung church na hindi nag-small group sa Zone 2, no? So, lahat ng churches sa Zone 2 ay meron na silang mga small groups na ongoing, no? Since
nag-start po itong small group program na ito. No? So nag-start tayo, pero nawala, nag-start uli, nawala. No? So ngayon, sana ay tuloy-tuloy na. No? Okay? Sa'yo na uli. Ayan. So, next po is Alliance Women Philippines Southeastern Luzon District Conference. So, para naman po ito sa mga kababaihan. So, ang kanilang tema ay Unshakable Faith. At ang kanilang speaker ay si Reverend Dr. Marvin Layug. Yan. So, ito po ay gaganapin sa October 7, 8 a.m. to 12 noon. So, medyo matagal pa po. Ito po ay gaganapin sa Awesome Grace Christian Church sa Brookside Park Place, Cainta. Of course, meron po itong registration fee na 300 pesos at pakibigay na lang po kay Ate Jenny Taton or meron din siyang GCash account. Yan, pwede nyo rin pong isend if gusto nyo pong mag-join dito. Meron po itong free raffle and giveaway. So, yung alam ko yung dati nila, maraming from NCAF ang so balik lang yung registration fee. So, naka-join ka na. May ref. And air fryer. Yan. So, ayun yung para mag-join kayo. Malay nyo po, pag uwi nyo, nasa inyo na yung ref. Ayan. And of course, happy birthday sa ating September birthday celebrant. So, unang-una, ang ating napaka-cute si Jan Asa. So, nag-birthday siya nung September 2. Belated happy birthday, Jan. Next is si Misty nung September 4. Belated happy birthday, Misty. And today, nagse-celebrate ng kanyang yesterday, si Lyle Malang. And kasabay niya rin si Joseph Taton. And sa September 13, si Pastor Vlad Venus. Yan, advance happy birthday po. And sa 17 naman po, si Ate Michelle Oteros. September 17, si Kuya J.R. Singh. Kasabay siya ni Ate Michelle. Dami September 20, si Kuya Jeffrey Domdom. So, yan lang po. Ay, ako pala. Yan. So, September 24, ako po. Yan. So, happy birthday po sa mga nag-celebrate and magsa-celebrate ng kanilang birthday this month of September. Ayan, so I think that's all po for our announcements and acknowledgements. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Ako po ay may pahabol uling announcement. Nung pong first Sunday, nilaunch po natin itong Bring a Friend. Bakit ayaw? Pindutin mo na lang, yan. Yan. So, nilaunch po natin itong mga Bring a Friend Sunday. Next. Yan. Sabi sa Mark 16:15, yan. Look to the left and look to the right. Diba? May mga bakanting upuan. No? Bawat bakanting upuan ay merong nire-represent yan. It would be your friend, loved one, family member, no? Teacher, spouse, co-worker, classmate, o yung tindera sa kanto, magbabalot, no? The question is, who are you going to invite? Sige. Yan. Who are you going to invite to NCAP? Okay? So this morning, sinabihan ko si Jen na mag-prepare ng isang maliit lang na papel, no? Para ilista natin, isulat natin yung pangalan ng gusto nating invite. Jen, paki-distribute yung papel. Nasaan na, Jen? Yung papel. Ikaw nga. Yan.
paki-distribute yung papel. At kung wala kayong ballpen, meron din siyang pencil. So, hindi nyo kailangan isulat yung pangalan nyo. Ang kailangan isulat, yung pangalan nung i-invite nyo. No? So, kasi baka nahihiya kayo makita yung pangalan nyo doon. So, isulat nyo lang yung pangalan nung i-invite nyo dyan so that during prayer meetings, maisasama po yan sa prayer at i-distribute po natin yan sa mga prayer warriors para maipagpipray din po. At pagdating ng last Sunday, ay yung mga in-invite, mga inilista po natin na yan, let's take an initiative to invite them here. No? Dadali natin sila dito sa last Sunday. No? Okay? So, kapag nag-initiate ka mag-invite, dapat ay intentional yung ating pag-i-invite. No? Hindi lang natin siya sasabihan, "Oy, halika, sama ka sa akin." So, dapat, pagdating nung araw na dadalin mo siya, pwede mo siyang daanan, o kaya, before the day, i-text mo na siya, i-chat mo na siya, "Uy, dadaanan kita dyan sa Sunday." No? Dapat nakabihis ka na ng 8:00. Aga, no? So, tapos, sabay kayong pupunta. No? Kasi hindi pupunta yan kung sasabihan mo lang. No? So, dapat, aayain mo talaga, pupuntahan mo siya, susunduin. Okay? So, after nyo ilista, hindi nyo kailangang ilista yung pangalan nyo. Ang kailangan nyo ilista, yung pangalan ng i-invite nyo. So, pwede nyo, kung tapos na kayong maglista, kukuhanin uli yan ni Jen sa inyo para ipagpipray natin yan every Wednesday. Didistribute natin ito sa mga prayer warriors para ipagpipray during the week. Okay? So, yung mga tapos na maglista, pakitaas ang kamay para makuha na ni Jen. Jen, wala daw ballpen. Sino walang ballpen? Taas kamay. Ayun, Jen. Jen, dito merong walang ballpen. Yan. O, yung mga tapos na maglista, pakitaas ng kamay para kukunin na sa inyo ni Jen. Ayun, Jen. May nagtataas ng kamay doon. Ayun. Ayun na. Kunin mo na. Baka magbago pa isip. Mabagal tong ating tagakuha. Yan. O, Jen. O, dito, Jen, meron. So, yung pong ating target date na yung mga inilista na yan madala rito ay sa September 24. Pero, don't worry. Kung hindi pa nyo madala, kung hindi nyo ma-invite pa sa September 24, we still have the first Sunday of October, second Sunday of October, third Sunday of October, fourth Sunday of October. Kung hindi pa rin, we still have November, December, January, February. Sabi nga ni Mike Enriquez, hindi namin kayo tatantanan. So, huwag nating tantanan hanggang sa, ang pinaka-goal natin is madala siya sa Panginoon, hindi lang ma-invite. No? Maging tagasunod siya ni Kristo. Yun yung goal doon. Hindi lang siya madala rito, hindi lang siya maka-attend, kundi siya rin ay maging tagasunod ni Kristo. Okay? So, bago po tayo mag-closing prayer, let's sing this. Tayo po'y tumayo. Aawit ulit tayo. Siyempre, hindi ako nag-preach, kaya kakanta na lang ako. Yan. So, habang tumutugtog po yung intro, dahil 3 days po yung intro nito, magkamayan muna tayo. Sige, kamayan. Magbatian tayo sa isa. May the Lord bless and keep you. Make His face to shine upon you
May you see His face and know His grace. May His peace abound to you. May the Lord bless and keep you. Make His face to shine upon you. May you see His face and know His grace. May His peace abound to you. Your name reigning over us, your name victorious by your name. You called us yours, lifting high your holy name. O diba, sarap magkamayan? May the Lord bless and keep you, with the cross ever before you. May you seek His ways for all your days. May His peace abound to you. Your name reigning over us, your name victorious by your name. You called us yours, lifting high your holy name. Pastor Jang, lead us in closing prayer. Pastor Jang. Yan, sige po, tayo po mag-closing prayer and benediction. Panginoon, muli maraming salamat po sa matagumpay na gawain sa araw na ito. Lord, maraming salamat nga po sa mensahe na aming narinig sa mga oras ito, Panginoon. Kaya Lord, patuloy po na kayo po ang kumilos sa bawat isa. Kayo po ang patuloy, Panginoon, na mataas sa aming buhay, Panginoon. At Lord, sinasama nga po namin sa aming dalangin ang aming mga kaibigan na aming gusto pang ma-invite, gusto naming masyaran at gusto naming makasama, na ikaw ay pinapapurihan at pinapasalamatan sa aming buhay, Panginoon. At Lord, nataasin nga po namin sa inyo ang bawat isa, ang mga seniors, Panginoon. Lord, patuloy po, kayo po ang bigay ng kalakasan, kagalingan at mahaba pang buhay sa kanilang, Panginoon. At Lord, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, Panginoon, Lord, bigyan niyo po kami ng karunungan na siyang magbibigay sa amin ng dapat namin gawin sa aming mga working place, Panginoon. Lord, kayo po ang patuloy na may taas sa aming buhay, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na ibuhos niyo po at igawad niyo po sa bawat isa sa amin ang inyong pagmahal, ang inyong biyaya at ang inyong pagpapala. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ito po ay panalangin sa Panginoon Jesus. Amen and Amen. Yan, sige po. God bless po sa bawat isa.